Isang pangyayari na nailahad sa Biblia na kung wala kang kinatatakutan, dito manginginig ang iyong kalamnan. May mga nagsasabi na sa panahong iyon, didilim ang araw, hindi liliwanag ang buwan at mayayanig ang buong kalawakan. Dahil dito marami ang nagtatalo hinggil sa detalye ng masaklap na hinaharap. Magaganap ba ito sa loob ng 7 taon o sa maikling panahon? Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na ayon sa mga scholars, ang nakagigimbaw na hinaharap ng sanlibutan ay nagpaparamdam na. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Saang balita man makinig ang isa, maging sa araw o gabi pa ito manood, hindi makakaiwas sa masamang pahayag hinggil sa digmaan at mga sakuna. Sunod-sunod ang mga nagaganap sa iba't ibang dako ng daigdig, pangangamba at pag-alala ang dulot sa mamamayan. Hindi man madaling maintindihan ng ikot ng mundo, ang karamihan ay naghahanap ng kasagutan sa pahina ng Biblia. Umaasa ang madla na meron pa ring pag-asang natatanaw sa malayo. Ano nga ba ang paliwanag sa kung bakit nagkakaganito ang kapalaran ng tao? Masama man ang isa o kahit yung mabubuti, mga relihiyoso o kahit walang pananalig, lahat-lahat ay apektado sa gulo nitong mundo. Naniniwala marami na ang nagaganap ay senyales pa lamang na darating na ang pinaniniwalaang malaking kapighatian. Kaganapang hindi pa nasasaksiyan noon at hindi na mangyayari sa panahong susunod. Kung hindi ka pamilyar sa tinatawag na Great Tribulation, heto at pakinggan ang nakasaad sa kasulatan dahil ang iyong maririnig ay may kabuluhan sa iyong kapalaran. Ano ang kapighatian? Sa libro ni Marko, Kapitulo 13, 19 na berso, ipinahayag ang hinaharap. Ang sabi, sapagkat magkakaroon sa mga araw na iyon ng kapighatiang walang kapantay na hindi pa nararanasan mula nang likhain ng Diyos ang sanlibutan, at wala nang mararanasang tulad nito kailanman. Ang babala ay sinabi ni Jesus sa kanyang mga tagasunod at pinaliwanag sa kanila ang propesiyang kinatatakutan. Kung sa Pilipinas ay marami nang naghihirap, ang binanggit sa mga disipulo ay mas masahol pa. Sa makatuwid, sinabi sa pahayag na kung hindi puputulin ang tagal ng kahirapan, walang matitirang buhay. Subalit hindi doon nagtapos ang babala dahil nagtuloy ito sa ika-24 na berso at sinabi, pagkatapos ng mga araw na iyon ng matinding kahirapan, magdidilim ang araw, hindi na magliliwanag ang buwan at mahuhulog ang mga bituin mula sa langit. Ang mga bagay sa kalawakan ay mayayanig at mawawala sa kani-kanilang landas. Batay sa pahayag, hindi lamang paghihirap ang mararanasan ng buong sanlibutan. Magkakaroon din ng mga anomalya sa kalangitan. Bagamat malinaw pa sa sikat ng araw ang nakasaad sa Biblia, marami ang hindi naniniwala dito. Mukha nga namang imposible ang mga detalye katulad ng pagdilim ng araw at buwan, pagbagsak ng mga bituin at pagyanig ng mga planeta. Kung iisipin, mukhang imposible. Pero imposible nga ba? Maraming debate ang sumibol, hindi sa pagitan ng mga naniniwala at ng mga hindi, at hindi rin sa pagitan ng mga scholars at ng mga sayantipiko, ngunit sa pagitan ng mga may pananampalataya. Walang sino mang gustong humarap sa malagim na kapalaran. Mas maigi kung maganda bago dumating ang matinding kapighatian, nang sa gayoy hindi ito nakakagulat, bagkusay masagip ang kanilang buhay. Siyempre nga naman, kung may masamang magaganap sa hinaharap, katulad ng pagbaha sa Libya, paglindol sa Morocco, malaking sunog sa Hawaii, kailangan ay handa ang lahat. Maraming pwedeng mangyari
kasama ang kakulangan sa pagkain at tubig, pagkawala ng kuryente o anumang pang-araw-araw na kailanganin ay pwedeng paghandaan. Pero paano maihahanda ang kaluluwa ng isa? Ano ang katotohanan sa kapighatian? Mula pa noong nagkamalay ang sambayanan hinggil sa babala ng malaking kapighatian, nakasunod nito ay walang tigil na pagtatalo. Katulad ng gaano ito katagal, 7 taon o sa maikling panahon. Ano ba ang katotohanan? Base sa libro ni Daniel, nagpahayag ang anghel na Gabriel sa Kapitulo 9, ika-24 na berso at sinabi, 70 linggo ang itinakda para sa iyong bayan at sa iyong banal na lungsod. Tapos, nagpatuloy ito sa ika-25. Kaya't iyong alamin at unawain na mula sa paglabas ng utos na panumbalikin at muling itayo ang Jerusalem hanggang sa pagdating ng Mesiyas na pinuno ay 7 sanlinggo at 62 sanlinggo. At sa ika-26 na berso, ang sabi, pagkalipas ng 62 sanlinggo, ang Mesiyas ay mahihiwalay at mawawalan. Isa ito sa ilang pahayag kung saan binase ang 7 taong kapighatian. Paano ito nasabi? Kung ikaw ay interesado sa kalkulasyon ng mga scholars, heto at pakinggan ang kanilang interpretasyon. Base sa prinsipyo na ang 1 taon ay parang 1 araw sa Diyos, ang binanggit ni Gabriel na 70 linggo, kung pag-iisipan ay may 490 araw, at kung ang 1 araw ay 1 taon, ito ay halos 500 taon. Idinagdag pa na darating ang Mesiyas sa 7 at 62 sanlinggo. Kung ipagsasama, magiging 69 na linggo na may 480 araw. Ibig sabihin ng pahayag kay Daniel ay 483 taon bago magpakita ang Mesiyas. At ganun nga ang nangyari. Noong pinayagan ni Haring Artaxerxes na bumalik ang mga Hudyo sa mga taon ng 450 BCE, ito ay babagsak sa 29 CE, taon kung saan bininyagan si Jesus. Tumpak ang sabi ng anghel na Gabriel. Pero sa simula ay may binanggit na 70 linggo na may 490 days. Kung ang 1 taon ay 1 araw sa Diyos, ibig sabihin, ito ay talagang 490 years. At kung ibabawas dito ang binanggit na 483 years, may matitirang 7 years. Dito kinuha ang 7 taong kapighatian. Iyan ang sabi ng mga scholars. Subalit marami ang hindi sang-ayon dito. Sa dahilang ang binanggit ni Jesus sa libro ni Marco ay mga araw na iyon. Hindi linggo, hindi rin buwan, mas lalong hindi 7 taon. Tama nga naman, mga araw lang ang sinabi. At sa katapusan ng kapighatian, doon masasaksihan ng sanlibutan ang pagdidilim ng araw at ng buwan, pagbagsak ng mga bituin at pagyanig sa kalawakan, hanggang sa makamit ang buong katapusan. Ito ang paniniwala ng karamihan, kung saan umusbong ang napakainit na debate na hanggang ngayon ay hindi malutas-lutas kung ano ang tumpak. Ano't ano pa man, ang pagtatalo ay mukhang hindi na matitigil pa dahil wala namang iinda kung sila ang mali, paninindigang hindi mayayanig, at walang makapagbabago sa kanilang nasa isip. Siguradong mabubulabog ang iyong pagkatao kung maririnig mo na mayroong isa na nakaalam ng tumpak na katotohanan kung gaano katagal ang malaking kapighatian. Ito ay walang iba kung hindi ang Diyos. Ibig sabihin, sino man ang tama o mali, hindi na siguro ito mahalaga pagdating ng takdang panahon. Pagtatalo na siguro ay walang patutunguhan. Ang mas masama dito ay minsan ang mga debate ay nauuwi sa hindi magandang kahihinatnan. Kaya mainam na alalahanin ng paalala sa unang libro ni Juan, Kapitulo 4, ika-20 berso. Ang sino mang nagsasabing iniibig niya ang Diyos, ngunit napopot naman sa kanyang kapatid,
ay sinungaling, sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakikita ay hindi maaaring umibig sa Diyos na hindi niya nakikita. Marahil sa hinaharap, magkakaroon ng pagkakaisa sa kaalaman hinggil sa kabighatian ang lahat ng mga relihiyoso. Kahit papaano ay magkaroon ng pagkakaisa bago ang kawakasan. 7 taon man ito o ilang araw lang, pare-pareho tayong makararanas ng kahirapang hindi mo pa kahit kailan ay nasaksihan. Anong aral ang mapupulot dito? Ang propesiya hinggil sa malaking kapighatian na hindi inaasam ng marami. Pero kung ito ay nakatakda at ito ang magaganap, hindi na siguro mahalaga kung ano man ang kalkulasyon ng mga scholars o paniniwala ng karamihan. Mapa 7 taon o ilang linggo lang, ang kinabukasan ng lahat ay nakasalalay, hindi sa kung sino ang sasagipin, kung hindi sa sasagip. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.